marinig ang kwento ng ating mga bisita. Naku, napaka-importanting pakinggan natin ngayon ang ating trio tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Love. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Alam niyo itong kasong to talagang si attorney talaga ang dapat maging chairman dito. Kasi ang sa akin dito, sa bawat isang akusado, ang pagkakaalam ko lang sa batas natin, ay kinakailangan merong ebidensya tayo, dokumento na magpapatunay at magdidiin na siya talaga ang nagnakaw. Hindi po pwedeng yung kaba ko lang, yung hinala ko lang. Kailangan merong ebidensya talaga na solid na magpapatunay na nakita niya, susumpaan niya na siya ang nagnakaw talaga. So far, wala pa akong makita. Pero ang isang bagay lang na nagpapakaba ng aking damdamin, yung pinirmahan nitong si Jordan na siya ay magbabayad ng 300 pesos a month, rather a week. I'm sorry. Kasi doon sa bagay na yun, at tinatanong ko sa sarili ko, Nanay Ruth, may abogado ba na nagpaliwanag sa kanya kung ano yung pinipirmahan niya? Alam ba niya yung pinipirmahan niya na in a way, parang mapapalagay siya doon sa guilty na posisyon dahil magbabayad siya doon sa bagay na hindi ko ninakaw. Ang isang katanungan, sa isang naghihirap, at ako lamang ang inaasahan ng pamilya, mapupuwersa akong pumirma para hindi ako makulong at hindi maapektuhan ng pamilya ko. See? Yun ngayon ang dapat na tingnan ng ating mata ng batas. Ganun pa man, Aling Ruth, ang sa akin po bilang isang magulang din, kung maraming nagre-reklamo sa anak natin, medyo masakit yun. Kasi nagiging problema sa lipunan yung ating anak. Panahon na siguro para pag-aralan natin ano ang mga nirereklamo, ano ang pagkukulang ko, ano ang kulang sa formation sa paglaki ng aking anak, paggabay ko sa kanya. Hindi po katwiran ang mahirap lang tayo. No? Dahil ang mga bata lumalaki yan kasama natin. Sa ating mga magulang, tayo po ang maghuhubog sa pagkatao ng mga anak natin. Pag marami nang nagrereklamo, hindi ko sinasabing guilty, pero baka may problema po. No? So, ito ay para sa mga magulang din na nanonood sa atin. Maraming salamat, Dr. Love. Pakinggan natin ngayon si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, ang pagnanakaw ay nagiging isang uri ito ng behavior. Ang tawag dito ay pwedeng antisocial behavior dahil kasi may mga pagkakataon na hindi tayo magsasabi ng totoo, hindi tayo nagigilty, na parang hindi tayo nakokonsensya sa pagkuha ng mga bagay-bagay. Pero sa akin, ito lang, para sabihin natin na ano ba ang dapat. Kaya may kinuha ka, hindi pa pwedeng sabihin na pag nagnakaw ka, i-justify mo. Di ba sinasabi nga, the end does not justify the means. Yung parang, nagnakaw ako ng mansanas kasi yung anak ko gutom na gutom. Nagnakaw pa rin ako. So, hindi ko pa pwedeng sabihin na kasi kailangan kumain yung pamilya ko kasi mamamatay kami sa gutom. Ang pinupunto dito, may ugali ka pa rin o may ginawa kang hindi maganda. Siguro kung pagkakataon nito na talagang may pangyayaring pagnanakaw, sana maiayos siya. Dahil kasi pangit na magiging ganun ang rason natin. Mas maganda na ipinapakita natin na kahit sa kahirapan, magpapakahirap ako, makabili lang ako ng pagkain sa pamilya ko. Yun ang mas maganda eh. Kahit na sabihin mo simpleng pansit na puro Mickey lang yan, ang sarap-sarap kainin yon dahil sa malinis na paraan na kain mo. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Pakinggan natin muli si Attorney Lorna Capunan. Maraming salamat, Mama Carl. Alam mo, sa justice system natin, ang unang-una, bago dumating sa korte, talagang hindi tinatanggap ng korte pag hindi dumaan sa barangay. So, dapat nalalaman ng barangay ang tamang procedure. Pag may nagrereklamo ng ganyan, pakikinggan ng complainant, pero dahil may tinatawag tayong due process,
dapat bigyan ng pagkakataon ang inaakusa ng complainant. Dito, parang ang nangyari sa kasulatan na to, wala namang admission. Hindi pwedeng sabihin, inamin niya kasi sabi niya magbabayad siya. Ang nakalagay lang dito, sabi niya magbabayad siya. Pero hindi natin alam kung bakit. Siguro natakot na, sabi nga ni Mami Ruth, natakot na baka makulong at wala nang breadwinner, wala nang magpapakain sa pamilya niya. So, inamin na lang niya. Maraming ganyan. Lalo na ngayon, naririnig natin yung mga drug cases, ang dami nagko-confess kasi trinithreaten. Ang tawag doon, grave coercion, abuse or authority or grave threat ng barangay official. Ha? Ngayon, sa ebidensya naman, so, merong pagkakataon na dapat magbigay ng defense. Hindi natin narinig, Jordan, hindi narinig ng barangay yung sinasabi ni Jordan ngayon na hindi siya. At ang palagay niya, anak mo mismo, Pearly. Kasi nakita niya, pakinggan nga natin, Jordan, ngayon, nakita mo, hindi, paliwanag mo. Ano po, sabi po ng kapitbahay namin, nagigit-igit po ako sa mga kapitbahay namin, yung anak niya daw may dalang wire na kulay puti. Nabit-bit-bit-bit. Okay. Hindi natin sinasabing anak niyong nagnakaw. Ang sinasabi lang natin, dapat binigyan ng pagkakataon si Jordan na ikwento niya yung nakita niya mismo na anak mo. Okay? Tawag dyan due process. Bakit? Ngayon, nene, nakita mo, sabi mo, nakita ko siya 2:00 ng umaga. Kung meron na kayong history na sinasabi mong nagnakaw sa iyo, sana pinansin mo yan. Pinansin mo siya. Sabihin mo sana, ang nangyari dyan. Oy, Jordan, anong ginagawa mo dito 2:00 ng umaga? Bakit kang galing sa bahay ni Pearly? Sana. Si Pearly naman, sabi mo, ang daming nananakaw dito at tabi-tabi ang mga bahay nyo. Sana din, hindi makakalabas-pasok ang isang tao ganong kaaga ganong oras ng umaga. Kung may nawawala sa barangay ninyo, di gawin yung ilock nyo yung pinto o lagyan nyo ng gate, ganon. Kasi ang tawag doon contributory negligence, no? Hindi tayo dito sa face-to-face nagsasabi kung sino ang guilty or hindi. Pinapaalala lang natin na ang mga karapatan nating lahat, ha? Lalong-lalo na ang karapatan ng isang Jordan na sana naman may presumption of innocence, ha? Hindi yung presumption of guilt. Kasi respeto lang yan. Human beings tayo lahat. Human rights natin yan.